So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Spy na naman to. I think related lang din to kay Mayor Alice Go kasi yun yung nakalagay sa thumbnail eh. So, yung video ay from us, Teacher Popong. So, meron itong pamagat na sa wakas lumantad na espiya nga ng China. So, viral to. 273,000 views. So, viral siya, di ba? So, marami talaga yung some kind curious sa video ito. So, yan yung panonoorin natin from us, Teacher Popong. So, bago natin simulan, as Teacher Popong, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Sa Wakas Lumantad na Espiya nga ng China. So, yun. Like, comment, share, subscribe. Start. Mga kapopong, kumusta? Well, mabilisan lang ito ha. Ulit. Well, mga kapopong, kumusta? Well, Kumusta? mabilisan lang ito ha. Dahil nakabasa na naman ako ng isang comment sa internet kahapon na actually ang patungkol daw sa mga usaping espiya ng China na ipinapadala sa ilang bansa sa mundo eh. Wala daw actually ang katotohanan. At Tama. ginagawa lang daw yan ng ilang tao upang mapasama lang daw ang pangalan ng China sa mundo. Well, kung Grabe, meron ganun. Do you think mag-i-effort yung tao na siraan lang talaga yung China kung wala namang basihan? Ano ba yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Di ba may malaking basihan yan? 200 nautical mile dash line ng Pilipinas, inaangkin nila, kinukuha nila sa 9 dash line. Doon pa lang sobrang laki na ng kahibangan nila eh. Tapos aanuhin nyo kami na malabong gawin niya ng China, sinisiraan lang. Sira yung China, min. Hindi na siya kailangang siraan. Sira na siya. Boom! ganyan pala ang nasa isipan ng ilang mga Filipino eh, mukhang kailangan muna nilang makilala itong babae na ito. Eto Anyway, na. para pala sa mga hindi nakakaalam, ay itong taong nasa harapan nyo ngayon ay si Christine Fang. At ano nga ba ang meron dyan sa tao na yan? Chinese Huwag kayong magugulat ha, dahil mismong isang agency na ng gobyerno ng Amerika ang naglantad at nagsagawa ng investigasyon patungkol dyan sa babae na yan, which is di Diba? Sa Amerika din. Ang ano kasi itong Chinese spy kasi, every time na pumupunta sila doon sa Amerika, nabubuko sila eh. Unlike dito sa Pilipinas, di nga natin alam kung ilang spy na or Chinese spy na yung nandito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kasi doon pa lang nga lang sa ano natin, sobrang luwag na eh. Nakakapasok pati mga huhulihin na or mga fugitive ng ibang bansa nakakapasok dito sa atin. Ganun kaluwag. Pinoy ay konektado pala ito sa gobyerno ng China at ipinadala lamang ito sa Amerika upang pakialamanan ng gobyerno ng US. Anyway, Okay. ganito kasi ang nangyari. Kung hindi ako nagkakamali ay noong 2011 ay pumunta itong si Christine Fang sa Amerika bilang isang estudyante. At bilang isang Okay. estudyante ay marami itong grupong sinalihan agad doon na merong kinalaman sa usaping politika. At pagkalipas Okay. nga ng ilang panahon ay hindi lang sa paaralan ito nagsasagawa ng mga activities, kundi pati na rin sa mismong komunidad doon. At sino ang kanyang target sa Amerika? Well, huwag 'Di ba? Nakikialam. Nakikialam sa Amerika. Anong motibo? Siyempre, mag-espiya, 'di ba? Tuloy. kayong magugulat ha. Dahil ang target lang naman niya ang mga politicians na sa tingin niya ay Boom. posibleng magkaroon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno ng Amerika. Well, basically, kinokontak niya ang ilang politiko doon at sasabihing magsasagawa sina Christine ng fundraising para makatulong financially sa pagtakbo ng politiko na nandun. So dahil nga dyan sa strategy ni Christine na yan totoong madaling Napapalapit siya. makakapalagayan ng loob ng mga politiko itong si Christine. Pero ang pinakamatinding balita naman na aking nabasa ay alam nyo ba na hindi lang pala fundraising ang inaalok ni Christine sa ilang politiko doon para makuha nito ang mga loob noong mga politikong target niya? Yes, mga kapopong, tama nga ang inyong nasa isipan. Dahil nabalitang merong nangyari kina Christine at sa dalawang kilalang politiko sa Amerika, well, hindi kayo nagkakamali ng dinig ha? Yes, mga So ano ba 'yan nag-aanuhan? Grabe Ano pala 'yun? Syempre ganoon naman talaga 'yun kasi yung mga lalaki talaga, though hindi ko nila lahat pero kapag ka ino-offeran sila ng mga ganyan, di makatanggi Ako tatanggihan ko 'yan eh. Tuloy. kapopong ginagamit na mismo ni Christine ang kanyang sarili upang makuha ang loob ng ilang politiko doon. Pero yun na lang, Grabe. dahil ang hindi naman alam ni Christine Fang meron ng ilang mga taga-gobyerno ng Amerika ang nakahalata sa kanya sa kung bakit nagpupumilit itong makapasok sa gobyerno ng Amerika. At ano ang gusto niyang gawin? Well, ito lang naman kung magiging matagumpay kasi ang kanyang plano na maging staff ng isang politikong magkakaroon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno ng staff. Amerika, ay posibleng pati ang ilang desisyon ng US government sa China. In terms of many things posibleng maapektuhan na rin. Yes, mga kapopong, Oo nga kasi sobrang laking talaga niyan men, yung sulsul.
ano yan, totoo yan. Mabisa yung Solsol eh. Parang ano siya eh, parang nahi-hypnotize ka. Yun nga lang yung style niya, parang ano siya, long-term style. Kasi kinakaibigan niya, dinadaan niya sa fundraising, tapos nagpapaano pa siya, 'di ba? Tapos mga ganyan. Oo nga no. Grabe. gagawa talaga ng paraan itong China para pati ang gobyerno ng Amerika makontrol rin nila ng palihim gamit ang ilang mga US politicians na posibleng ma-brainwash ng ilang espiya ng China sa US. Pero yun nga May lang, pattern na ito naman talaga. investigasyon ng Amerika kay Christine Fang hindi na natuloy noon. Bakit? Well, dahil noong nakaramdam itong babae na ito, na seryoso ang US government patungkol sa kanyang mga ginagawa, Umalis na. ay sa isang iglap lang biglang nawala itong si Christine Fang sa Amerika. At saan siya nagpunta? Well, base sa balita ay di umano ay bumalik na ito ng China. Na alam nyo naman siguro, Bumalik siya agad ng China. 'Di ba? Kasi takot siya na baka kapag ka nahuli siya, ito-torture siya, i-interrogate siya, kukulong siya, pahihirapan siya. 'Di ba? Amerika 'yun eh. Dito sa Pilipinas, kung nahuli yan dito sa Pilipinas, di naman yan hindi ito eh. I-deport pa yan. Ihahatid pa yan ng safe. 'Di ba? Tapos mapapaisip ka na lang, oo nga no, nag-iispiya siya sa Amerika. Bakit? Kasi yung Amerika, gigil na gigil yung China sa Amerika eh. Ayaw ng China sa Amerika. So, ispiyahin ko nga to. Maghahanap nga ako ng butas sa kanya. Sa Pilipinas, may malaking possibility talaga na mag-ispiya yung Chinese dito sa Pilipinas or yung China dito sa Pilipinas kasi West Philippines eh. Di ba? na marami na ring Chinese spy ang nahuli ng gobyerno ng Amerika na hindi na talaga nila pinatakas pa. Well, kaya't dyan palang mga kapopong Diba? sa paglantad nitong babae na ito, na Hala. mismong isang agency na ng Amerika ang nag-imbestiga, ay totoong dapat rin dito sa Pilipinas ay maging aware ang mga Filipino patungkol sa mga posibleng espiya ng China. Well, hindi lang isa ang aking tinutukoy dahil posibleng maraming espiya na talaga ng China ang nakapasok ng Pilipinas. Pero syempre, Yan din yung nasa isip ko eh. Like, possible din talaga na marami na. Ang isa lang din sa nakakalungkot dito, yung mga kababayan natin, ayaw nila maniniwala. Para sa kanila, itong mga spy ng China ay some kind urban legend lang. I think pangalawang video na ata to na na-react natin ng mga Chinese spy din. Tignan nyo yung isa nating video, yung lalaki yata yun. Nakuha din siya ng CCTV. Information din yung some kind target niya doon sa Amerika. Amerika din yun. inililihim nila ang mga totoong plano nila dito sa bansa. Anyway, kaya't dyan sa isinasagawang investigasyon dyan sa politiko na yan, ay huwag na kayong magulat sa kung bakit ang ilang senador na nagtanong hindi maitago ang galit sa tuwing nagtatanong sila. Actually, Tama. in terms of national security, ay totoong ma-appreciate natin itong ginagawa ng ilang senador patungkol Tama. sa pagtukoy ng ilang mga totoong espiya ng China na nasa Pilipinas talaga. Tama. Malaking insulto yan, min. Especially ikaw, mambabatas ka, tapos malaman-laman mo. Yung bansa mo, pinapasok lang ng ganun-ganun. 'Di ba? Siyempre, ikaw as mambabatas, ikaw yung mukha ng bansa eh. Ikaw yung some kind representative ng Pilipinas. Kaya malamang, nasa sayo yung parang ano ng mga tao ba na, ano bang ginagawa ng gobyerno natin? Bakit nakakalusot yung mga yan? 'Di ba? Kaya sila gagawin nila yung trabaho nila ngayon. Kaya yung iba, hindi na nakapagpigil yung nerve. It's getting into their nerves. Yung mga kaugatan nila, grabe na yung galit nila. Parang gusto nang manakal eh. Pero ang tanong kaninong administrasyon ba talaga nagsipasukan ng mga di umano'y espiya ng China dito sa Pilipinas? Ayan, may kilala Matagal na ba ako. talaga yan? O bago lang since meron tension sa West Philippine Sea ngayon? Ano ba talaga ang gusto Huwag mong sabihin 2016 yan ha. ng China sa Pilipinas? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga idea, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan Tapos na ka sa pala. video mo, tayo mag-subscribe ka naman. At nandito rin So yun, from us Teacher Popong guys, supportahan nyo yan. So as Teacher Popong, original video link in the description box below. So panoorin nyo yung mga videos niya. Updated din siya sa mga ganito, mga usapin, mga some kind viral din or mga current events yun. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So yun lang muna guys, kita nyo naman yun. Ang init ng usapin yun. Basta talaga pagka usaping mga espiya medyo mapapaisip or mangangamba ka talaga kasi lupang sinilangan natin to, papasukin lang tayo ng spy. Ano sila siniswerte? Isa sa nakakapag like pumasok sa isipan ko.
yung spy sa Amerika, grabe yung mga pinagagawa niya. Ano, like, gagawin niya talaga lahat, men, para makuha talaga yung gusto ng bansa niya. Kasi, inuutusan lang yan eh. May mga tao sa likod niyan eh. Like, willing talaga siyang i-risk yung life niya. Grabe, no? Nagpapagamit pa talaga siya. Meron, nag-aanuhan sila eh. Nagbakbakan sila eh. Yung masarap na bakbakan. Tapos, yun, some kind sinusulsulan niya. Tapos ngayon, yung nung nalaman niya na some kind natitiktik na siya or malapit na siyang mabuko, nag-flee agad eh. Tumakbo agad eh. Lumayas agad. Tapos nung malaman-laman ng Amerika, nasa China na pala. Grabe, no? Takot sila. Sabi nga dito sa video, di ba, na grabe ang yung ilaw ko. Sipon kasi ako, guys eh. Wait lang Sinisipon ako. Nasa na ba ako? Nawala tuloy ako. So yun, yung ano ba, tumakas agad siya. Kasi alam niya na kapag mahuli siya ng Amerika, hindi na siya makakalabas ng buhay sa Amerika, min. Kasi yun nga, yung pag-iispiya, sobrang laking kalapastanganan yan sa isang bansa. 'Di ba? Ikaw ba guys, if ever na ikaw yung presidente ng Estados Unidos, napasok ka ng Chinese, hahayaan mo ba yung Chinese na yan na umuwi lang sa bansa niya, dala yung mga impormasyon na nakuha na niya? 'Di ba hindi? Baka ikapahamak pa yan ng bansa niyo kapag sobrang soft ka sa espiyang yan. Kaya yung iba, hindi na lang nila pinapakawalan eh. Kaya itong si Chinese girl, umuwi agad, nag-flee agad. Unlike dito sa Pilipinas, diba? Sabi ko sa inyo, kapag meron tayong nahuli dito, deport lang yan. Diba? Deport lang. Yun yung nakakalungkot eh. Do you think ba, ano ba yung ibang kasalanan na ipapataw ng gobyerno natin dito kapag napatunayan na may espiya nga dito? Diba? I think deport lang eh. So, kung meron kayong alam na ipapataw din nila dito, comment down below, leave in the section. So, yun lang naman guys. So, yeah, comment down below your opinion. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, as Teacher Popong, Filipino IC. Filipino IC.